is a multi-awarded actor receiving awards and recognitions here and abroad. He recently won as Best Actor in the last Metro Manila Film Festival and the Asian Film Festival. We have with us Christian Bables. Hi, Christian! Hello, ate! Na-witness ko personally yung pagkapanalo niya last December. Nung in-announce na, and the Best Actor goes to Christian Bables kasi ito yung table namin, nandito ka lang. So, di ba, ganun pa ako hanggang sa makapanik ka. Pero si Christian kasi, pag tinignan nyo, ang gwapo ni Christian eh. Half-half. Yung mommy niya, tsaka daddy niya, di ba? Parang half Spanish and half Indian. Yung nanay ko, half Spanish, Filipina. Yung daddy ko, American-Indian. Pero pinanganak ka talaga? Sa Cavite. Sa Cavite. Pero parang may pagka-Visayan din. Meron. Di ba? Because I grew up in a Visayan household. My mom and yung mga kasama ko sa bahay, lahat Bisaya. So, nagbibisaya ka? Marunong ako Bisaya. So, kaya mo magsalita ng Bisaya? Marunong ako. Paano? Halimbawa sabihin mo, kamusta kayong lahat? Uy, kamusta mo dira? Salamat kaayo kay lanta mo dire. Ang galing. So, fluent ka tatlo. English, Bisaya, tsaka Tagalog. Ang galing. Pero kasi si Christian, he graduated Com Arts sa De La Salle. Major in media production. Oo. Kasi, bata pa lang siya, parang pangarap mo na talaga maging performer. Tsaka lumabas sa TV. Oo, ate. Bata pa lang ako, hindi ko pinangarap maging isang aktor. Yeah. Gusto kong maging dancer. Kasi nung nasa school ka, member ka ng dance troupe. Oo. Ano bang sinasayaw niyo nun? Hip-hop? Dugong hip-hopper ako, na naging jazzista. Hip-hopper pala itong multi-awarded actor na to. Ang gusto kong mag-host. Hindi nga. Gusto ko rin mag-host, mag-news anchor, gusto kong mag-DJ sa radyo. Ayun yung mga una kong nagustuhan. Dream. Oo. Tapos, nung na-introduce ako sa acting, college, doon na parang nabuhos yung buo kong puso at kaluluwa. Naging outlet ko kasi siya, ate. Naging outlet dahil nga introvert ako. Hindi ko, actually hanggang ngayon, nahihirapan akong i-express yung sarili ko through words. Pero, ate, before, nahihirapan ako i-embrace yun. Kasi parang sabi ko, parang hindi ako para dito. Kasi syempre, di ba, showbiz kailangan. Extrovert ka. Oo. Ako kasi palangiti naman ako. Palangiti. Pero hindi ako pala salita. So, ang mga impression sa'yo ng tao? Ang impression nila sa akin, tawag nito, hindi ako approachable. Hindi ako approachable. Mahirap kausapin. Oo, mahirap kausapin. Masyadong focus dun sa acting, masyadong focus sa craft. Hindi naman. Nahiya lang ako at hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Eto ngayon, ate, feeling ko kung hindi ko napagdaanan yung mga napagdaanan ko ng pandemic, hindi ako ganito makipag-usap sa'yo. Ngayon, masyadong... Siguro parang... Oo. Ang mami mo kasi balita ko, parang tanging ina. Yes. Yung story niya. Oo. So, totoo pala yun? Nangyari yun sa mami mo? Oh my gosh. Ang story ng mami mo is? Lagi siya namamatay ng asawa. So, wag naman. Yung ngayon, ilan nung... muntik-muntikan na rin yung ngayon. Hindi nga. Oo. Like, ilan ang pumanaw na naging partner ng Dalawa. So, yung kuya ko, may kuya ko, na mahal ko, nasa Cebu. Ang tatay niya, isang sundalo. Pinoy. So, namatay. Yung daddy ko, namatay ulit. Etong bago, muntik-muntikan, buti na lang, Diyos. Buti na lang hindi natuloy. Meron akong naging professor na head siya ng Star Magic Workshop, si Direk Ryan Carlos. Direk Ryan. So there was this one activity sa subject namin na pinaarte kami. During that time, wala pa akong idea sa acting. So pinaarte ako, kunyari nasa bus ako, tapos may nakita akong babae na buntis, iniwan ng asawa. So, paano ako mag-start ng conversation dun sa babae? So, ginawa ko siya, umarte ako. Tapos, pagkatapos nung class namin, that day, sabi sa akin ni Direk Ryan, alam mo may potential ka, sumama ka sa akin sa ABS. Tingnan mo lang, workshop ka. Pagpunta ko sa ABS, nakita ko si Catherine at saka si Julia Montes. Nag-workshop for Mara Clara. Doon ko sabi ko, hala, ang galing naman nilang umarte. Ganito pala yun. Doon ako na-engganyo.
na umarte. Yung craft. Ang ganda pala nitong craft na itong pag-aralan. Oo. So, dun ako nagsimulang magkaroon ng interest sa acting hanggang sa... Pero, ang workshop kasi sa ABS may bayad. Kaya, para mabayaran mo yung workshop, anong ginawa mo? Ate, 37,000. yung mga panahong yun, ang baon ko ay 120 pesos a day. Paano babayaran yung 37,000? Okay. So, paano ginawa mo para mabayaran mo? Meron akong best friend na nagkaroon siya ng boyfriend na nasa networking. Sabi ng best friend ko, Frag kasi tawagan namin. Frag, meron akong bagong pagkakakitaan. Magbibenta lang tayo ng mga pampapaya at saka magre-recruit. So, nagbenta ka dun sa networking. Benta ako. Nakakuha ka, naipon mo na yung 37,000. Oo, ate, more than pa. Wow. Oo, more than pa. So naka-enroll ka? Naka-enroll ako. Nung first kong workshop, doon na si Ivana Chabak. Oo, yung Hollywood acting coach nila. Yes, Chabak. Halle Berry, Brad Pitt. Oo. Nakita niya akong umarte ni Chabak. Tapos, hinandpick niya ako na para ma-mentor niya mismo. Wow, galing. Tapos, yung mga sumunod, ate, libre na ako sa workshop. Wow! Libre so, grabe yung training. Oo. Yung first ko, ate, naging kaklase ko pa sina Papa P, sina Piolo Pascual, sina Ate Dimples. Sobrang, ako lang yung parang alikabok lang ako dun sa workshop na yon. Pero during that time, ang sarap-sarap sa feeling. Sabi ko, God, hindi ko alam kung saan mo ko dadalhin. Bakit kaharap ko tong mga ito ngayon? Pero bigyan mo lang ako ng isang matindi-tinding kagalingan ko talaga. Kahit umiyak ako ng pako, gagalingan ko. Kahit umiyak ng dugo. So after kasi ng workshop na yon, hindi ka rin naman na-discover agad right away, di ba? Kasi nagtrabaho ka sa telco company. Habang nag-workshop, nagtatrabaho ako sa telco. Oo, pero hindi ka masaya dun, sabi mo, di ba? Hindi. Alam mo yung uuwi ka na kahit sakto naman sa oras yung uwi mo, alas 5, hindi alas 6. Hindi ka naman napagod masyado. Pagod na pagod ako. Pag uwi, alam mo yung parang, tama ba yung ginawa ko buong araw? Parang hindi ako masaya. Pero kapag nag-workshop ako, kahit na alas 3, alas 4 madaling araw ko umuwi, kinabukasan may trabaho pa ako. Ang sarap sa feeling. Buhay na buhay ka? Oo, buhay na buhay ako. Diba yung fulfillment? Oo. Kaya ako napag-desisyonan isang araw. Sabi ko, hindi ko alam kung paano mangyayari sa akin. Pag nag-resign ako, wala akong fallback. Pero sige, magre-resign ako. God, ikaw nang bahala sa akin. Oo. Sa telco company, nag-resign ka? Resign ako. Tapos, parang kung tumalon sa bangin, ganun yung feeling. Hindi mo alam kung may parachute. Oo, hindi ko alam kung may parachute, kung may sasalubas sa akin. Yes. Leap of faith. Oo. Alam mo ate, 1 week after, may tumawag sa akin na teleserye. Nakita niya daw akong umarte dun sa workshop. So, ito yung nasang ka ng kailangan kita. Sinabi sa akin, kaya mo bang mag-gay character? Sabi ko, ay, okay lang po. Kahit tutubi pa yan, gagawin ko. Kahit na... ay, puno pa yan. Oo, kahit as ipis, gagawin ko. Oo. Matapatan lang ng camera. Ma-experience ko man lang matapatan lang ng camera. At maka-arte. So, ayun, yung 3 days ko na guesting dun sa serye na yun, naging hanggang ending. Tapos nagsanga-sanga siya. Doon ako nakita ng Regal. Para dun sa una kong pelikula. And then came Die Beautiful. Came Die Beautiful, kung saan nanalo ka ng first MMF award mo as Best Supporting Actor. Yung Die Beautiful talagang namakyaw siya ng award eh. MMF Best Supporting Actor, sa Luna Awards, Best Supporting Actor, pati Gawad Urian, Best Supporting Actor sa Die Beautiful. Oo, ate. Oo. Umiyak ka, nag-breakdown ka dun sa speech mo dun sa MMF. Bakit? Naalala ko before. Nakuha akong extra. Tapos, gising ako for 26 hours. Doon ko na-experience na yung mga artista naka-10 sila. Ako nasa monoblock lang. So, okay lang naman. Tapos, hindi ako pinapakain. Talent ka? Dito? Hindi ako napakain. Tapos, nung kuha na nung pirmahan na nung call sheet para dun sa TF ko na 3-5, tinakbuhan ako nung talent coordinator. As in literal, tumakbo siya, pumunta siya sa van. Tumatakbo yung van, hinahabol ko yung van, umiiyak ako.
Yun ang first experience mo sa TV. Oo. Tinakbuhan ka sa 3-5, 26 hours gising siya, wala siyang tent. Oo. Grabe yung mga experience niya. Oo. Alam mo yung mga experience na yun, yung nagmo-mold sa isang tao. Oo, ate. So, nung nanalo ko, parang nag-flashback sa akin yun na, wala, ang galing God. Hindi ko alam kung bakit mo ako dinala dito, pero grabe, parang, ito siya, para kung napapanood yung sarili ko. Oo. Yung pinagdaanan mo. Yung pinagdaanan Bago ka ko. makarating sa stage. Oo. So, anong feeling nung tinawag ka? Best Supporting Actor, Christian Bables. Lahat ng artista nakatingin sa'yo, syempre mag-speech ka. Diba? Wala na ate. Hindi ko na alam kung anong nangyari noon. Basta, inilabas ko na lang kung ano yung mga nandito sa dibdib ko. Oo. I guess, talagang may plano si God kung bakit niya nilagay yung ganitong amount of passion and love sa dibdib ko and sa mind ko. Alam mo, kapag hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi mo may endure yung pain. I guess kung meron talagang plan si God na, okay, dito kita dadalhin. Oo. Yung provisions niya, magugulat ka na lang eh. Oo. Kagaya nung kinukwento ko sa'yo, ate, kung hindi ko napakinggan yung speech ni Tito Boy nung nag-guest siya sa amin, sa school namin. Ano sinabi niya? Sabi ni Tito Boy, walang sino man ang makakapag-define sa iyo, sa kung sino ka bilang isang tao, sa puso mo bilang isang tao, kundi ang sarili mo, kundi ang Diyos, at ang Diyos mo. Ayun ang sabi ni Tito Boy. So, naging malaking pundasyon siya nung acting ko. Yung nagsisimula ka? Oo. Actually, hanggang ngayon, Ate Tones, na every time na umaarte ako, kasi syempre tayong mga actors, hindi mo maiiwasan, ikaw ate, matagal ka ng actress. I am not sure if na pagdadaanan mo rin to, pero sa akin kasi, minsan pumapasok sa mind ko na, hala, maganda kaya to sa cam? Okay kaya, ano kayang isipin ng mga tao kapag ito yung nuance na ginawa ko, binigay ko? Hindi na siya nagiging ako. Kasi nga, kinoconsider mo yung opinion at sasabihin ng iba. Oo. Sa magiging performance mo. Mas inuuna mong i-please yung iba kaysa yung sarili mo. Nung nanalo ka ng awards, paano ka nabago nun? Nabago ka ba? Yung pagtingin mo sa acting, yung confidence mo. Actually, mas natakot ako. Mas natakot ako, ate. Kasi parang hindi ako, yung personalidad ko, hindi prepared para dun sa mundong napasukan ko. Though I must say na yung passion ko, yung skills ko sa acting, though I consider it a lifestyle of learning, medyo handa na. Pero yung personalidad ko bilang isang tao, yung puso ko hindi handa. Sa industriya. Oo, ate, ang sakit. Masakit dito. Ang sakit, ang dami. Itatanong nila, ano yung masakit? Ano yung masakit sa showbiz? Ikaw, ano masakit sa'yo sa showbiz? Yung parang pilit kang dinidefine nung nasa paligid mo, na pilit kang nilalagyan ng label. Are you saying that because na-typecast ka sa mga gay roles? Yun ba yun? Oo, nagdaan ako. Natakot ako, baka ma-typecast ako sa ganitong karakter lang. Pero hanggat may naibibigay sa aking makakabuluhang karakter, yung mga karakter na may gustong sabihin, gagawin at gagawin ko eh. Kahit ano pa yan, kahit tutub eh. Kahit ipis. So, wala kang tatanggiang role, parang ganun? Wala na ngayon. Wala na. Hindi na ako naniniwala sa typecasting. Pero di ba, you went through a period in your life before ka manalo last year ng Best Actor sa MMF. Ito, from Best Supporting Actor to bagging the Best Actor sa MMFF. Grabe yun. I'm so happy na witness ko yun for you. Oh my gosh. Di ba you went through a phase na gusto mo nang mag-migrate sa Amerika? You bought a one-way ticket. Bakit? Ba't ka dumating dun sa point? Kasi ito yung passion mo, ba't iiwan mo siya uli? Maybe find myself sa ibang arena, sa ibang bansa. Dahil for quite some time, I felt unvalued. For quite some time, parang naramdaman ko na baka hanggang ganito lang ang tingin nila sa akin. Okay lang naman. Hindi ko naman ipipilit. Hindi ko naman ipipilit na makita ng industriya yung mga kaya kong ibahagi bilang isang aktor. But I know, deep inside me, marami pa nag-uumapaw. Nag-uumapaw yung kaya kong ibigay
mabigyan lang ako ng chance. Dadating ka sa point mo na alam mo na yung worth mo eh. Especially kapag nanalo ka na ng mga awards, yung parang nagkakaroon ka ng confidence na, ay, kahit pa paano alam kong magaling ako. Diba? Kasi ate, naka-experience ako na maipalabas yung mga pelikula ko sa ibang bansa. Tapos sineselebrate ka sa ibang bansa. Ate, sobra. Oo. Yung pakiramdam na, let's say for example, Signal Rock. Paborito yun ng asawa ko si Paul. Ay, ate, salamat. Pakisabi po kay Galing na Direk. galing siya sa'yo doon. Salamat po. Nung pinalabas yun dito, kulang na lang kumain ako ng apoy para lang mag-promote ng pelikula ko. Kulang na tumawid ako sa alambre para manood kayo ng Signal Rock. Sa sinihan, ilan na kami? 10, 15, ganyan. Binilang ko eh. Oo. Pero nung ipinalabas siya sa ibang bansa, US, Europe, Korea, sa Hanoi, ate, punong-puno. Punong-puno. May mga nagbibigay pa ng mga gifts, ganyan-ganyan. So parang doon ko na, bakit ganun? Feeling ko merong makakakita sa worth ko bilang isang aktor. Okay lang kung hindi dito sa Pilipinas. Matatanggap ko. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot lang din minsan na, alam mo yun, yung Hindi na-appreciate. At ibang lahi pa yung nakaka-appreciate. Yes. Alam, parang sentiments din yan ng most actors here in the Philippines. Na even directors. Parang you want to find your tribe. You want to find your audience. Oo, ate. So for a time, hindi mo na nafe-feel na na-appreciate yung talent mo sa industriya. You don't feel like you're valued dito sa industriya. Kaya ka bumili ng one-way ticket. Oo. So bakit mo tinanggap yung movie na yon? So, bago ako nakabili ng ticket, tapos ko nang i-shoot yung Big Night. Parang gusto mo, parang last project ko na yan, tapos alis na ako. Parang gano'n. Actually, hindi. Ate, bigla-bigla akong, alam mo yun, sa sobrang umabot ako doon sa point na parang ang sama-sama ng loob ko. Wala nang isip-isip. Actually, si Tito Boy, hindi ko na nasabihan na meron na akong ticket one way. Manager niya si Tito Boy. Wala ako na pagsabihan. So, one-way ticket lang? Gusto ko na lang maglaho. Okay. Parang ganon. Nanghingi ako ng sign kay God. Sabi ko, God, tama ba itong gagawin ko? Gumastos na ako ng medyo hindi naman ganong kamurang halaga para dito. Pero kung anong will mo, sabihin mo lang sa akin, buong puso kong tatanggapin. Biglang tumawag si Direk June, si Direk Percy. Kasali sa MMFF yung pelikula natin. Sabi ko, Direk, ganun po ba? Direk, kasi meron na akong ticket eh. Sa kanila ko unang sinabi. Sabi, naku, Christian, baka pwedeng magstay ka muna saglit. Kailangan lang namin na magpo-promote ng film. Pero susuportahan ka namin dyan sa gusto mo. To cut the long story short, nanalo ulit ako ng Best Actor. Oo. Nagkaroon ng mga offers. Na, okay. So, nakikita na nila ako. Oo, parang, ang ganda nung mga na-offer. Ngayon, andun ako sa estado na, sige, tingnan pa natin. Kung hanggang saan pa. Oo, kung hanggang saan pa. So, nung nanalo ka, hawak mo yung award na yun, naalala ko pa yung speech mo, kinuwento mo nga yun eh. Nung humingi ka ng sign na parang ito yun, na ituloy ko, na parang you're still on the right path. Di ba? So, anong naramdaman mo nung gabing yun pag uwi mo? Ano nangyari dun sa ticket? Wala. Hindi mo na tinuloy? Hindi ko na tinuloy. So, ang flight mo dapat nun, kasi December 27 yun eh. Ang flight ko, ay birthday ko, December 6. Oo. Tinaon ko yung flight ko, ng December 6. So, hindi mo na tinuloy? Hindi ko na tinuloy. Sabi ko, okay lang. Sige. Baka may mas maganda pang kapalit itong nasayang na ticket. Oo. So, ayun nga. Sobrang ganda ng kapalit. Oo. Parang binigay sa'yo kagad ni God yung sagot. Oo. At saka ate, tawag nito, recently lang punta ako ng New York for Big Night. May mga doors na nag-open ulit sa akin doon. Wow. May mga doors na nag-open. Merong mga nakapanood ng Big Night na hindi ko pa man pwedeng sabihin ngayon dahil ayoko baka ma-udlot. Baka ma-udlot. Oo, may mga ganyan eh, no? Baka ma-udlot. Pero, ang galing. Oh. Ito pala yung plan. Oo, ang galing. Kailangan mo lang i-trust yung process. Oo. Hanggat siguro wala akong
amnesia at naaalala ko yung mga words mo. Totoo to, ate. Again, with God as my witness. Yung mga words na sometime, somewhere, there will be someone who will say yes to all of your dreams. I guess, hindi ako tigil eh. I will always chase for that dream. No, hanggat sa magbukas siya na magbukas. Oo, di ba? Kapag parang ano yun narinig ko dati sinabi ni Steve Harvey, kapag daw nakasara yung isang pinto, you just have to walk through the hallway and find the door that will open for you. But you have to keep walking and find that door. Kasi kung dun ka lang lagi dun sa pintong yon, at pipilitin mo magbukas, magiging stuck ka dun sa area na. When there's a long hallway na maraming pinto, na-try mo lang, ibukas mo lang ng ibukas, di ba? Hanggang sa makita mo yung para sa'yo. Yung para sa'yo. Dahil yun yung door na meant for you to enter, di ba? So, what do you look forward to in your life right now? I just want to be happy, ate. I just want to be happy. Ngayon, siguro yung greatest realization ko ngayong pandemic, bago kasi mag-pandemic, andun yung taas kong mangarap. Alam mo yun? And I think there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. May purpose si God kung ba't niya nilagay yung dream na yun sa'yo eh. Pero, minsan kasi, nakakalimutan mo na yung mga maliliit na bagay na bubuo sa pagkatao mo, andyan lang pala sa paligid mo. Ako, in my case, yung family ko, na sobrang sila yung pundasyon. Sila yung core ko eh. Angkor. Next to God, my family. Kalimutan ko yun, ate. Sa sobrang taas kong mangarap before, sa sobrang, gusto ko itong marating, gusto ko itong maabot. Nakakalimutan ko yung family ko, hindi na pala kasali sa mga plans ko. Nung pandemic, dun ko na-realize na, okay. Kahit pala saan ako makarating, kapag nakalimutan ko yung mga bagay na bumubuo sa akin, hindi rin pala ako magiging kumpleto.